At dito tayo. Good news ang kakapasok lang na balita about kay Justin Brownlee. Gaya na lamang sa pagkumpirma ng spin. Credit po sa ayon nga po sa post nito or update nila. Hinga bayan. No FIBA suspension for Brownlee ahead of Gilas bid in Asia Cup. So batay pa nga sa report, Justin Brownlee cleared by FIBA, eligible to play for Gilas in Asia Cup campaign. So di na natin pahabain pa. Ang maganda at good news nga yung napatunayan na inosente itong si Brownlee. Hindi tulad ng mga paratang na binibintang sa kanya ng ibang mga bashers. Nakala mo naman may nagawa ng tulong or ambag sa bansa. Bukod pa dun, makakapaglaro nga po itong si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas daw walang kahit anong balakid. So about nga po sa nabanggit naman ni Boss Al patungkol dito, may nilinaw nga si Boss Al sa interview sa kanya ng tiebreaker. Credit po. Base sa ilang pagkakaintindi natin, walang suspension kay Justin Brownlee at mali yung chismis. About naman sa injury noon sa daliri ni Brownlee, ayon sa pagkakaintindi natin sa nasambit ni Boss Al, so dito inoperahan si JB, naoperahan ng araw nung nakaraan pa. At fighter nga raw itong si JB, kaya nakasisigurado na maglalaro ito. So about sa concern kung makakapaglaro ba daw ito sa Asia Cup, so ang sagot po dito ay makakapaglaro nga raw po ito. Naglaro nga raw kasi si Justin Brownlee nung may bali kahit ayaw nilang paglaruin na ito, pero mismong si Brownlee nga raw ang nagsabi na maglalaro siya. So balita pa ngayong July ay po pwede muli ito makapag-shooting na. So yun, ang mahalaga ngayon makakasama ng Gilas Pilipinas si Justin Brownlee sa kanilang kampanya sa FIBA Asia Cup na gaganapin nga po sa Agosto. Brandon Ramirez, ang big man ng NLEX na nagsuffered ng dislocated jaw nung nakaraang Wednesday night kontra Barangay Ginebra after tamaan ni Ginebra forward Jamie Malonzo sa game. So batay sa report, nagtamo ng dislocated jaw etong big man na ito. Pero ang goods naman dito, nung in x-ray, di umano ito'y walang kahit anong fracture ang kanyang natamo. At about sa dislocated niyang jaw, naibalik naman daw agad ng doktor. So kung tutuusin, napakasakit talaga nun. Kita naman natin na talagang ininda niya. At ang goods pa nga dito, nakakasalita naman daw ito. Siya nga pala, napakalaking impact ng nagagawa nito sa NLEX itong si Brandon Ramirez dahil sa dami-dami niya nga pong napapahirapan. At nito nga po kontra Ginebra bago pa siya na-injured sa kanyang jaw. Gumawa nga po ito ng 11 points, 5 rebounds at may assist pa. So sa ngayon, nasa magandang standings ang nasabing koponan nitong pinaglalaruan. At dito tayo sa patungkol rito kay Japet Aguilar. Magpahanggang ngayon, wala pa ring kupas itong si Japet Aguilar. Siya yung veteranong habang tumatagal mas nagbubloom yung kanyang laruan. Alam nyo bang sa dami-dami ng mas batang player sa kanya dito sa Ginebra, ito pa rin or siya pa rin ang kasalukuyang leading scorer ng team ng Ginebra this Philippine Cup, na kung sa bago nga po nagkalaban or nakalaban nila yung NLEX nag-a-average nga po siya ng 19 points per game, 5.67 rebounds per game and 2.33 assists per game. Pero after nga po ng game nila, after NLEX game, nag-average na nga po itong si Japet Aguilar ng 16 points per game, 6.50 rebounds per game and 2 assists per game. So bihira to para sa isang 38-year-old big man veteran, yung bang napakalakas pa rin umiscore para makatulong sa koponan. At dito tayo patungkol sa big man na talaga namang magiging backup na nila Japet at maging nitong si Troy. So nasubukan na at nakita na kung gaano kahalaga ang may Ben Adamos para sa Barangay Ginebra. Nakita yung potential ng kakayahan talaga ni Ben Adamos para bumack up or maging kapalitan ng mga bigs ng Barangay Ginebra, na kung sa isa naging stint ni Ben Adamos nito lang kontra NLEX, sa limitado niya nga pong minuto talagang quality minutes yung binigay niya rito, dahil gumawa lang naman siya sa pinakamahalagang punto ng laro nung sila nga po ay naghahabol ng magkakadikit na puntos, na kung sa ay perfect 3 of 3 nga siya shooting from the field. So goods ito. So, kulang lang naman talaga kay Ben Adamos talagang minuto, dahil yung estilo nga ng laro nito
talaga namang goods na goods, malabik Manuel nga ika nga nung iba. Andun yung hustle, sipag at may laro rin talaga inside and outside. Bukod dyan may taas itong 6'7" at 29-year-old lamang, so batang bata pa. So kung mahahasa pa ito ng mas mahaba dito sa Ginebra, pwedeng baka in the future starter din ito mapunta. Bukod pa dun, mabilis nga kasi itong makapick up ng plays sa team. Bukod dun, ang laro niya pwede ring pang 4 or pwede ring pang 5. So yun. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.